Magandang araw sa atin lahat. Muli nagbabalik tayo upang gumawa ng panibagong reaction video. Ito naman ang kaganapan sa Israel at sa Iran, kasi kung saan nabalitaan nga natin na nagpalipad ng missile ang Iran patungo sa Israel. Bago tayo dumiretso doon sa reaction video natin ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik nitong bago nating content. Huwag nyo nga rin po palang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, umpisa na natin itong bago nating reaction video. Grabe, ang dami pala nito. 180 missile ang pinakawalan ng Iran papuntang Israel. Ayan. Kitang-kita oh. Grabe oh. Hindi gumana yung Iron Dome ng Israel oh. Kasi kung titignan natin dito, Iran, 90% of the missile hit their target. Ito pa. Meron pa, Lebanon naman. 100 rocket naman papunta rin sa Israel. Bali, lumalabas dito ay pinagtutulungan nila yung Israel, di ba? Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. Ayan, so sa tingin ko ay nagkakainitan na talaga. Dahil nga ang Israel ay hindi tumitigil sa pagtugis sa mga terorista na Hezbollah at Houthi. Ayan. So panoorin natin itong balita galing sa India. Ayan. "180. That's the number of missiles Iran fired at Israel last night. It was a massive attack. And Israel says it won't go unanswered. Benjamin Netanyahu has declared that Iran will pay for this operation." So with every passing hour, the situation in West Asia is becoming more tense. Just take a look at the pictures from last night. These may look like fireflies, but these are Iranian ballistic missiles. Umuulan ng rocket oh. Nakakatakot yan kasi hindi mo alam kung saan banda tatama. Ang problema kung papunta sa'yo, 'di ba? Napakadelikado niyang mga nangyayari diyan sa Israel talaga eh. Dami oh. Ang problema kasi dito ay ang Israel ay napapaligiran ng Arab country. Ang gusto kasi mangyari ng mga Arab country, hindi naman lahat kasi meron ring mga Arab nation na pumapabor sa Israel. Ang gusto mangyari ng Arab country ay masakop nila yung Israel, maging Arab nation din. Yun talaga yung punto dulo kahit noon pa. Gustong-gusto nilang gawing Muslim country ang Israel. Those pictures were from Jerusalem, but across Israel, skies were filled with missiles yesterday. They were flying from all directions. It was a sweeping attack. Every major Israeli city was targeted. Tel Aviv, Jaffa, Naharia, you name it, Iranian missiles were everywhere. Sounds of Dami oh. Tel Aviv, Jaffa, Naharia. Grabe. Hindi lang isang destinasyon yung babagsakan ng missile ng Iran at Lebanon. Explosions filled the air for several minutes as Israel launched countermeasures and its anti-missile system swung into action. Nakakatakot yan. Ang balita ko ay yung ibang Pilipino na nasa Israel ay gusto nang umuwi kasi nga nangangamba sila baka sumiklab ang digmaan
maipit sila. Ito yung sinasabi natin nung nakarang reaction video. Kasi talagang hindi na biro yung mga pangyayari dito sa Israel. Kitang-kita, oh. Partida may air defense pa ang Israel niyan, ah. Kaso ang balita nga ay hindi naging epektibo yung Iron Dome na tinatawag, yung pinaka-advanced technology air defense ng Israel. Yun ang balita, ah. Pero titignan natin. Israel says there were no major casualties. It was largely able to fend off this attack, but Tehran is challenging this claim. It says 90% of the Iranian missiles hit their targets. That's what Iran is saying. 90% hit their targets. It's difficult to verify either version at this point. There are multiple conflicting reports. Like always in the fog of war, truth is the first casualty. But one fact is indisputable. Iranian missiles did breach Israeli defenses. Several pictures like these have emerged. Kasi kung hindi yan na breach ng missile ng Iran, hindi babagsak kasi nakita naman natin talagang tumama sa sa target eh. Missile shrapnel was found at multiple spots across Israel, also in the West Bank, killing at least one Palestinian. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. فوتوا يا شباب فوتوا. صلاح. Some missile debris fell in Jordan as well. 2 people suffered injuries there. This is Iran's second direct attack on Israel in less than 6 months. Tehran... Oo nga, nakaraan kasi ay nagpalipad rin ng missile ang Iran papunta sa Israel. Kaso, nadepensahan naman ng Israel yung yung aerospace nila. Ayan, yung pinaka lugar nila, yung bansa nila, gamit ang Iron Dome. Ayan. So, eto na naman yung pangalawa. Hindi kasi sila nagpasabi, yung Iran, na aatakihin nila yung Israel. Kaya, kumbaga, unaware yung Israel sa nangyaring missile attack sa kanila. In this operation, True Promise 2. True Promise 1 happened in the month of April this year, and it was very different. Back then, Israel had carried out an operation in Syria. Israel had launched a strike targeting an Iranian diplomatic mission in Syria, so Tehran retaliated. It launched more than 100 missiles. It was quite dramatic, but it was a performative strike. The idea was not to inflict damage. It was to be seen as striking back, to be seen as doing something. Kasi ang problema dito ay yung mga terorista, na kinikilalang terorista ng mundo, ay mga kabady nitong ibang Arab nation. Ayan. So, hindi tayo nagpapaka-racist dito. Pero yun kasi yung katotohanan eh. Katulad niyan, merong binihag sa Israel na mga Israelita. So, ayaw nilang pakawalan. So, nagkaroon nga ng usapan dyan sa Israel na tigil putukan para maayos, maresolba yung nangyayaring conflict sa Hezbollah, sa Israel. Tumulong yung ibang Arab nation katulad ng Syria, tumulong. Lebanon, tumulong. Yung bali-balita pa, yung Iran, nagpopondo sa mga terorista. So, anong nangyari? Sabi nila, tigil putukan. Hindi naman sumunod itong mga terorista. Patuloy pa rin na nagpo-provoke. Ngayon, tinira sila ng Israel. Hanggang sa, eto na nga, nagpasabog ng mga missile sa Yemen, sa diplomatic, ayan. So ngayon, ang magkalaban ay ang Iran at Israel. So yun kasi punot dulo niya ng kaguluhan dyan eh. Ayan, about yan sa teroristang pumasok sa Israel noong mga nakaraang buwan. Compared to that, yesterday's attack was far more significant, both in terms of scale and ambition. It was meant to hurt. While Israel managed to contain the damage, tensions remain high. Israelis are anxious about what may come next. So last night I was a bit afraid because my parents have just arrived here from Australia for Chagim, and so I felt responsible for their safety. All my friends in Australia and from overseas
I felt that they were more afraid because they kept on sending messages, are you okay, are you okay, are you okay? Well, it was scary, especially the children and the kids started crying. But we passed it. It's not the first time. I hope this is the last time. And I hope that Israel will react very soon and strong. So that's the mood in Israel. People are tense, but as you can see, they're out and about. Kung titignan natin yung naging pahayag nung citizen ng Israel, very supportive sa government at talagang pinagkakatiwalaan nila yung gobyerno ng Israel. Kasi alam nila yung kapasidad 'Di ba? Matindi talaga 'yan yung Israel na 'yan, Israel government. Talagang hindi sila napag-iiwanan kumbaga. Kasi kailangan rin nilang palakasin talaga yung armed force nila. Kasi kung titignan natin, nakapalibot sa kanila yung Arab nation na gustong-gusto talaga silang sakupin kahit noon pa, 'di ba? Talagang 1,000 years na yung pananakop sa kanila diyan What about the other side? People in Iran are celebrating. When the attack was announced, Iranians took to the streets in large numbers. There were celebrations in Iraq as well, also in Lebanon and Gaza. Nagse-celebrate sila Grabe, kitang-kita Ito yung iniiwasan mangyari ng Philippine government kasi kung usapang missile, wala tayo nun. Wala tayong pandepensa sa natin sa airspace natin. Hindi tayo capable, kumbaga, 'di ba? Kumbaga ngayon pa lang tayo bumibili ng mga pandepensa sa ating bansa. Kulang nga tayo sa barko, 'di ba? So ito yung iniiwasan ng ating gobyerno kasi biro mo, from Iran to Israel, 12 minutes lang. 12 minutes lang yung biyahe ng missile. 'Di ba? So, ganun kabilis. From China to Pilipinas, saglit lang rin yun. Meron pang base militar ang China sa West Philippine Sea. Di tapos tayo lahat. So, kaya pinapanatili yung peace talk. Dahil sa mga gantong conflict, maraming mamamatay agad. Although rocket pa lang yan wala pa yung naval war, wala pa yung urban war, 'di ba? So missile pa lang yan, missile pa lang, 'di ba? Kumpara pag sa atin ginawa yan, 'di ba? Talagang maraming maapektuhan kasi ang tatargetin talaga diyan Metro Manila kung nasaan yung pinakasentro 'di ba? Para ma-paralyze yung government agad. Yun talaga ang tatargetin diyan. 'Di ba? So patuloy natin panoorin to kasi kumbaga dito tayo kukuha ng mga senaryo, mapag-aaralan natin, mapag-iisip-isip natin. Iraqi celebrate strikes against Israel, 'di ba? Kaya nila sineselebrate yan kasi yung missile nila nakapasok talaga sa aerospace ng Israel. So malaking bagay 'yun. Ibig sabihin, yung Iron Dome hindi effective na bilang air defense ng Israel, 'di ba? So may chance silang manalo sa gera kapag gantong kapag pinaputokan nila ng missile. Pero 'yun yung sa side nila. Base naman sa side ng Israel ay capable yung Iron Dome nila na idepensa yung bansa nila. Ayan. So Iran and its supporters in West Asia are celebrating. But even they know that this is just the beginning. Iran and Israel are formally at war. They've been fighting for a while now. Netanyahu was quick to issue a statement. He said Iran has made a big mistake and he wants revenge. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. We will keep to the rule we have determined. Whoever attacks us, we attack them. Ayan. So, eto si Netanyahu talaga ay matindi magsalita pag sinabi niya. Ayan. So, hindi sila papahayag talaga kahit naman sinong leader
'Di ba? Hindi papayag na gaganon-ganunin sila ng ibang bansa. Ewan ko na lang dito sa Pilipinas kasi nga hindi tayo capable. Pero siguro kung capable tayo at meron tayong sapat na kagamitan para ipagtanggol yung bansa natin, ganun rin yung gagawin natin. Kasi kung titignan natin yung mga katipunero nga natin, itak at gulok at 38 lang ang baril, 'di ba? Yung baril nila pang ano lang, as in handgun lang. So, naipaglaban nila ang Pilipinas. Pero sa tingin ko, ngayon kasi ang ginagamit ay matalinong estratehiya. Hindi basta-basta sasabak dahil talagang hindi biro. Hindi rin talaga biro pag pumasok tayo sa digmaan. Ayan. So, panoorin pa natin to. Netanyahu was quick to follow through on this threat. Today, Israel intensified its campaign in Lebanon. Its troops entered Lebanese territory. They clashed with Hezbollah fighters. Hezbollah claims to have repelled the Israeli troops and killed 8 Israeli soldiers today. Etong Hezbollah na to ay kagaya ng sabi ko ay pinopondohan kasi to ng Iran. 'Di ba? Itong mga parang ethnic group yan dito sa Pilipinas Itong mga samahan ng mga kumbaga kinikilala silang terorista ng mundo. Ayan, yun talaga pagkakilala sa kanila. Pero sa Arab nation, hindi sila kinikilalang terorista. Syempre, pare-pareho silang Muslim, 'di ba? So, yun lang nabigyan sila ng lakas ng loob na lumaban pa kasi nga nakapasok yung missile kasi malaki yung effect nun sa mga Muslim, sa mga ethnic group katulad ng Hezbollah, Houthi, ayan, malaking effect nun. Kumbaga, meron silang suporta na natatanggap sa ibang mga bansa pa, 'di ba? But Netanyahu remains undeterred. He has deployed more troops for the Lebanon operation and intensified the bombing campaign. Israel says it has destroyed more than 150 targets. Lebanon's capital Beirut was bombed again. Its skyline was filled with smoke today. Digmaan na talaga sa West Asia. Ang kawawa kasi dito yung mga pangkaraniwan tao, yung mga citizen. Ayan, kasi awayan lang naman ng gobyerno yan Although citizen sila ng Lebanon, pero ang talagang may awayan dyan yung gobyerno. Yung mga payapang namumuhay na ayaw naman ng gera, 'di ba? Yun ang kawawa. What about Iran? Well, Iran is not backing down either. Its president issued a statement today. That's Masoud Pezeshkian, the Iranian president. He said Iran's operation was a response to Israel's actions in Lebanon, the attacks against the Hezbollah. Pezeshkian says Iran will strike again if Israel does not stop. If Israel want to respond to the last night's attack, sa tingin ko itong pagbabanta ng president ng Iran ay kumbaga nung una para sa akin nung una nakalusot yung mga missile nila pero kasi unaware yung mga air defense ng Israel. So ngayon, sa tingin ko madedepensa ng Israel yung bansa nila. They will face a more severe response. Israel's Iron Dome is more fragile than... Lalo na binak-upan ng US ang Israel, 'di ba? Kumbaga nung nagpapalipad ng missile itong Iran papunta ng Israel, dinipensahan ng US mula sa Mediterranean Sea, yung naval fleet nila doon, dinipensahan ng naval fleet ng US yung Israel. Nagpalipad rin ng counter missile. Ayan, para salubungin yung mga missile na babagsak sa Israel. Glass, and the world needs to stop them and put this apartheid regime in their place. So both Israel and Iran are making fresh threats. No side wants to retreat. There's little room for diplomacy at the moment. As things stand, this war will continue. Bali, pinutol na natin yung video kasi tapos na yon yung news na yon. Bali, kung titignan natin ay hindi talaga biro yung mga nangyayari ngayon sa Israel dahil kung saan ay para sa atin ay 50% ng missile ng Iran ay pumasok talaga sa
sa bansang Israel. So hindi biro yun dahil nga meron ring lumabas na issue na ang Iron Dome ng Israel ay hindi naging epektibo sa pagdepensa ng kanilang bansa. So susubaybayan rin natin to, kagaya ng West Philippine Sea. Ayan, bali isa to sa mga isa to sa mga issue na kailangan natin tutukan, kasi dito makakakuha tayo ng mga bagay na maaaring mangyari sa atin dito sa bansa natin kung hindi tayo magiging maingat sa mga magiging hakbang, 'di ba? ng bansang Pilipinas. Kumbaga ito na yung pinapakita sa atin yung worst case scenario, 'di ba? So bago nga pala tayo magtapos ay nagpapasalamat ako muli sa lahat ng patuloy na sumusuporta at tumututok sa ating reaction video. Huwag nyo nga rin po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo muli sa susunod nating reaction video.